Medyo mga kababayan, tumigas na yung pahayag ni National Security Advisor Eduardo Anyo in relation dito sa walang tigil na propaganda ng mga Chinese officials against us, to divide us, to sow discord, mga kababayan. At yung latest na ginagawa nila, yung sabi, deal sa kanila at winire tapa, kausap daw nila yung isang Westcom official at nag-agree sa new model of agreement diyan po sa Ayungin Shoal. Siyempre, yung ating Department of Foreign Affairs plano uli na mag-file ng diplomatic protest. Pero sabi po ni Secretary Anyo, dapat niya expulsion nitong mga kausap. Ayan po, diplomatic protest won't do, sabi po ni Anyo. Anyo 6, expulsion of Chinese military executives behind military wiretap. Tumigas na po si Anyo. Anyong tigasin na po siya ngayon. Hindi lang anyong tubig, anyong lupa. Di ba niya, Mr. Maravillas? Yun ang tawag mo noon kay Secretary Anyo. Yung DILG Secretary pa siya ni Maudix. Anyong tubig, anyong lupa. Wala man siyang magagawa noong panahon ng pandemonyum po. Sumunod, alter ego siya ng Pangulo. Professional lang siya. Kung anong utos ni Maudix, yun ang gagawin ni Anyo. Pero ngayon, pinagkatiwalaan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos as our Secretary, National Security Advisor. So, kahit nililigawan pa rin siya, nagpaparinig si Maudix na ito mga dati kong anyang opisyal. Tinalikuran na siya, mga kababayan. Kasi siyempre, kung sino yung incumbent president, yung appointing officer, doon ang serbisyo siyempre, mga kababayan. Alangan man ang loyalty po doon sa pro-China. Tama? Trained soldier po ito, si Anyo, General. He has to follow the order of the Commander-in-Chief. And the Commander-in-Chief, mga kababayan, yung ating Pangulong BBM. BBM. So yan, mga kababayan, yung sinabi ni Secretary Anyo. Sabi dyan, National Security Advisor Eduardo Anyo has called for the expulsion of Chinese diplomat over the alleged leak of a phone conversation with a ranking Philippine military official about a supposed new model in dealing with the maritime row in the South China Sea. Pagkatapos, nirecord ang mga kababayan yung conversation, which is a violation ng ating Philippine laws. At it is a deception, mga kababayan. Pangluloko sa atin. Underground yung kanilang operation na ginagawa. Kasi nga po, ba't ka makikipag-usap sa isang at makikipag-deal sa isang opisyal na hindi man otorisadong makipag-deal? Tama po? So talagang gusto tayong lokohin. Arap-arapan na panloko, mga kababayan. Ang ginagawa ng China, walang order sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At dapat ang any deal, dumadaan siya sa tamang proseso at dapat hindi siya sikreto. Pinag-uusapan siya publicly. It should be discussed, mga kababayan, thoroughly by our officials ng Department of Foreign Affairs at sa kadadaan pa siya ng Senado. Gumagawa po ng issue yung China para ma-justify yung kanilang activities, illegal activities po dito sa West Philippine Sea. Grabe po ang panluloko na ginagawa nila sa atin. Kaya inuulit-ulit natin, mga kababayan, importante ang 2025 midterm election. Ingatan natin ang ating boto. Baka mapunta po sa mga pro-China, Team China po. May iniimbestiga na nga po, mga kababayan, sa Senado. Yan doon sa Pogo investigation ni Risa Ontiveros. Lumitaw na may mayor na po ng Bamban, Tarlac, pinagdududa na Chinese spy. Ayan po, suspicion swirl over Bamban Mayor Alice Go. No school records from grade school to high school. No hospital records. No record in this country. No comment. You see, mga kababayan. Kaya yung mga nag-intention po na tumakbo ngayong midterm election, kilatisin ninyo, lalo yung mga national positions, pagka-senador,
congressman. Kasi mga policy makers sila. Pati po sa local positions, gobernador, mayor, lahat na po, pati sa pagiging konsihal. Ito po yung mga nag-intensyon na tumakbo sa pagka-senador. Kilatisin ninyo dito ang Team China. Alin dyan? Close up natin mga kababayan. Possible candidates for 2025 senatorial elections. Willie Revillame, Kiko Pangilinan, Bongo, Philip Salvador, Pacquiao, Bam Aquino, Bato Butas, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Chel Jokno, Francis Tolentino. O sino dyan ang Team China? Malinaw na Mr. Maravillas. Baka po pagdating ng midterm election, malito kayo. Biglang na-shade ninyo mga kababayan, Team China. Tapos tayo niyan. So balikan natin mga kababayan yung sinabi ni Secretary Anyo. Dapat anyang i-expel those involved in the supposed phone conversation for the new model agreement from the Chinese embassy in Manila should be expelled from the country, not only for violating Philippine laws but also for the brazen breach of the diplomatic protocol. Sabi po ni National Security Advisor Eduardo Anyo, kailangan po talaga matigas na aksyon na yung gagawin po natin habang tayo po ay nasa paganda for our defense with balikatan. Tapos na pala yung balikatan po at nakita natin yung final na balikatan exercises. Pinalubog po yung isang Chinese Chinese made warship. Bakita niya Mr. Maravillas yung ginamit pang target ng bombardment. Para niyang nananadya. Nagkataon lang po na Chinese made. Lubog po. Mamaya ipakita ko yung video po. Dito muna tayo sa sinabi ni Secretary Anyo. So sabi dyan, in his statement, Anyo said, he supports the call of Defense Secretary Gilbert Chodoro, who earlier urged the Department of Foreign Affairs to take appropriate action against individuals in the Chinese embassy who claims to have recorded an alleged phone conversation between a Chinese diplomat and a military official. Chodoro earlier said that if indeed there was a phone conversation niya, the threat of the Chinese embassy to release the audio recording and the transcript is tantamount to admission of violating the Philippine Anti-Wiretapping Act. Inamin po nila, ganon ka-brazen yung mga Chinese po. Anyo back Chodoro saying that if indeed there was a recorded phone conversation where the new model agreement was discussed for the conduct of resupply mission to Ayungin Shoal, it is considered as serious breach of diplomatic protocols in conventions. The Chinese embassy's repeated acts of engaging in and dissemination of disinformation, misinformation, and malinformation, now releasing spurious transcripts or recordings of purported conversations between officials of the host country should not be allowed to pass unsanctioned or without serious penalty. Sambit pa mga kababayan ni Anyo, those individuals in the Chinese embassy responsible for violating Philippine laws in the Vienna Convention on Diplomatic Relations and those responsible for this malign influence and interference operations must be removed from the country immediately. So dapat po na ipatapo na, expel natin dito sa ating bansa ditong mga walang iyang Chinese. Anyo explained that the purpose of the disinformation and misinformation is clear, anya. Malinaw. To sow discord, division, and disunity between and among the Filipino people. Kaya ang sunod natin pong i-expel, yung mga minions nila rito. Paano anya Mr. Maravillas? I-surrender na natin po sa ICC. Pinag-aaralan na, may utos na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan updated siya. Sabi niya sa DOJ. Doon sa development po ng mga balita sa
ICC po na baka sabi ni Trillanes kasi by June or July baka ilabas na po yung warrant of arrest kay dating Pangulong Digong. So sabi po ni Anyo, without a doubt Anya, these are serious breaches of the basic norms of international relations and diplomacy by the embassy. Bypassing official and long-established channels and protocols, talking to officials without the requisite of authorities or bona fides, then maliciously claiming that alleged discussion should bind the Philippine government is farcical, foolish, and reckless anya. Tama po mga kababayan, harap-harapan pong panloko sa atin yung ginagawa ng mga Chinese. So, gusto namin na niya, Mr. Maravillas, makita kung paano pinalubog yung warship niyang China. Warship to palang made in China, hindi warship ng China. Baka fake news ka niya, Mr. Maravillas. Mali lang po. Kino-correct natin. Warship na made in China. O ito siya, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Yan po. Lumipad na yung rockets. Ayun, pinalubog po, mga kababayan. Di ba? Ayan o. Ayun. Ayun. Ay, pakita natin yung kung paano tinamaan yung barko, warship ng China, warship na made in China pala. Ayan o. Yan. Ayan, mga kababayan. Hanggang sa lumubog, US-Filipino troops hold maritime strikes, exercises. Courtesy po siya ng Armed Forces of the Philippines. Kita ninyo? So, pinapractice na po kung paano i-defend natin yung ating sovereignty, our territorial sovereignty. Pag mag-attempt sila, mga kababayan, yan o, unti-unti na pong lumulubog yung barkong made in China na prinaktisan ng ating mga trupa at saka yung American troops sa balikatan military exercises. Rimati po. So, pinapractice natin para gamay nating gagawin. Because it is part of our mandate. Mandato ng ating armed forces, ng ating Defense Department. And that's the reason why ginagawa natin ito with our Commutual Defense Treaty, yung Amerika. So yan po siya, napakalaki na diyan pinalipad yung rockets po. US-Philippine troops sink China-made vessel in war games. Deadly US missile system used in balikatan exercises. Ito pa yung isang balita. Philippine Navy reports decrease in Chinese vessels in WPS as balikatan exercise nears conclusion. Sabi naman dito sa balita, China says tail issued a warning to US Navy ship in South China Sea. Binubuntutan daw nila. Another propaganda, mga kababayan, para sabihing matapang sila, hindi sila nasisindak sa ating balikitan exercises. Bakit hindi ninyo winater cannon, hindi ninyo sinalubong? Bakit buntot-buntot lang kayo? Ibig sabihin, bumahag yung inyong mga buntot. Yun ang ibig sabihin nun. Kung matatapang kayo, di sinalubong ninyo. At winater cannon ninyo kung kaya ninyo. Lahat lang kayo saksak. So yan man lang po, mga kababayan, yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.